Hi guys! Welcome back. Mag-uukay ako. Kami ni PJ. Matagal pa yung kumilos sa akin. Pumunta siya rito kahapon ng tanghali. Tapos mamayang, umuulan. Mamayang hapon, uuwi na rin siya. One day lang. One night lang. Jay, umuulan. Yung payong kaya kunin mo. Ay, wag na, halika na. Habang nasa church yung mga bata, guys. Sunday is church day. And sa church dito sa Korea, yung mga bata may service. Maputi ba masyado yung mukha ko? So, sila doon? Ang mass is 10 to 12. Tapos yung mga bata, meron silang extra activity ba tawag sa ganyan? Meron silang di ba lunch, tapos after lunch hanggang 2 PM pa sila ron. So may time pa kami para mag-upay. Ayan si PJ. Ay, hindi ka kita. Si PJ. Sa mga naghahanap, and may nagtatanong pala ba't di na siya nagbablog. Kasi super busy na siya. Super busy na siya magpayaman kasi malapit na mag-end of kanyang contract. Charo! Maybe linggo na lang pahinga ko, tapos nagja-church din, medyo busy. Oo nga. Kasi dati kasi Lunes hanggang Saturday, Sunday pahinga niya. Ngayon may OT na siya ng Saturday, tapos church day na yung Sunday. So kita-kits tayo sa Ukayan. Ang ganda nito. bago sa akin sa crop top. Ayun. Next. Tsaka kahit winter, yung naka-hoodie sa loob. Tapos ito. Ayun, pwede yan. Jacket number 2. Ang dami ng tao. Kaya nga. Ay, same lang. Maganda rin. Ano mas maganda? Mas dulo ka sa kanya. Kung saan ka komportable kasi parang same lang sila eh. Mas ano siya oh. Ito yung katawan ko. Yung isa na lang. Ito naman yun. Ganda ng kulay. Ay, perfect. Maganda oh. Hi guys! Another day. Nakauwi na rin si PJ. Another busy day actually. Wala akong pinamili dun sa ukay. Si PJ lang. Siguro naka 2,000 pesos siya. Pero marami naman yung jacket na sinukat niya na uwi niya yun. Ano pa ba? Dalawang jacket. Parehong magkaibang kulay. Maganda yung mga nakuha niya. Ako ito lang. Zara bag. Ang ganda. Kasi ewan ko. Original Zara siya. Dumihin yung kulay niya. Pero okay din kasi kahit ano yung suot ko, diba? Tsaka pang harabas lang. Yung harabas is parang everyday. Pag lalabas lang ako everyday, ganyan. Mahilig kasi ako sa mga bag na na marami malalagay. Kasi nandyan yung wallet ko, wet wipes. Meron ako lagi maliit na wet wipes. Tapos,
Ugali ko na kahit wala akong menstruation, lagi ako may napkin. Lagi ako may napkin sa bag. Ayan. Tapos, car key. Tapos, may chika ko sa inyo. Nawala yung wallet ko. Nawala yung wallet ko. 1 week siyang nawawala. Monday ko na-discover. Ay, hindi. Monday siya nawala. Kasi, kung saan siya nawala. Pero parang Wednesday ko na siya na-realize na nawawala. Kasi magpupunta sana ako sa gym. Ay, nagpupunta na ako ng gym. Gusto niyo masama ko kayo one time. Saka na. Ibang video na yun. Anyway, chika muna tayo. Pupunta ako sa gym. So, yung laman nito, tina-transfer ko sa gym bag ko, syempre. So, sabi ko, nawawala yung wallet ko. Kinapa ko sa mga natatandaan kong sinuot kong jacket. Like, ito kinapa ko sa mga bulsa. Wala. Tapos parang, sabi ko, kailan ko ba siya huling ginamit? Yung card. Kasi syempre, yung card ko, nandun yung wallet ko. Ay, tama. Naalala ko sa supermarket. So, parang, punta kaya ako sa supermarket. May lost and found kaya doon, ganyan. Ang busy ko. So, medyo kampante naman ako kasi wala namang kumakaskas ng card ko. Kasi once na may kumakaskas ng card mo, syempre magda-notify yun sa cellphone mo, diba? So, wala namang So, ang thinking ko, parang, ay, nandito lang yun. Baka na, lapag ko dyan. Tapos, sinerch ko na sa sasakyan. Baka nalaglag sa sasakyan. Kasi binubulsa ko kasi hindi ko na to ulitin. Diba nga, ito yung bag ko. So, pagka bababa kami ng supermarket, ugali ko na, ang ibubulsa ko lang, wallet ko, tsaka cellphone ko. Yung car key nga, iniiwan ko na. Kasi parang wala akong maraming bit ganyan. Pero, talagang may bag ako, hindi ako maalis na walang bag. So, ang nangyari, ito ang nakakatawa, kaya gusto ko to i-share sa inyo kasi nakaka-amaze talaga dito sa Korea. May tumawag sa aking bangko. Hindi ko sana sasagutin kasi akala ko spam or scam or ganyan. Kasi yung bangko hindi naman tumatawag yun sa mga tao, 'di ba? Kaya lang kasi ang gamit niyang number is yung number kung saan sila nagte-text pag may promotion, may event, mga ganyan-ganyan. So, sinagot ko. Tapos sabi niya, sinabi niya yung pangalan ko, Hernandez Eli Rose, nawawala yung wallet niyo. Sabi ko, opo. Akala ko sabi niya, ay, may kasi may ganyan yung problem. Sabi niya, nandun po sa police station ng gantong lugar, doon nga sa duda ko kung saan ako nahulog. Tapos, sabi ko, hala, andun pala, sabi ko, opo, pupuntahan ko, pakipuntahan na lang po, ganyan-ganyan. Sila yung kinontak ng pulis. Siguro naisip ng pulis na, ilang days na itong wallet na to dito, wala ko may claim. Kinontak nila yung bangko, binuksan nila yung wallet ko, nakita nila yung siguro yung ATM ko, tapos kinontak nila yung bangko. Ang effort, di ba? Kinontak nila yung bangko para mag-reach out sa akin, kasi wala naman ditong information. Oh my God, alam niyo ba yung wallet na to? Matanda pa to kay Junso. Isa siya wala naman siyang cash, puro ID siya, tsaka yung dalawang ATM card ko. Alam niyo yun, ang inisip ko na, trouble, ayusin ko pa lahat ng ID ko, kagaya ng foreigners ID ko, hindi pa naman kasi ako nabibigyan ng Korean ID. Tapos yung basta matrabaho, driver's license, lahat nandito. Kaya ang dami kong cash ngayon kasi. Ang dami kong cash ngayon, guys, kasi nangutang ako. Ito pa isang katakahan, puro tayo chika ngayon. Nangunta ko kay Vanessa, Neng, send ka nga sa akin ng 4,000 pesos. Kinonvert nga sa pesos para magsasend ako sa'yo. Kasi may phone banking naman ako eh. Di ba sa cellphone may phone banking naman tayo. Sabi ko, nawawala kasing card ko, hindi ako makapag-supermarket. Kahapon nag-itlog na yung dalawa. Itlog yung pinaulam ko sa dalawa kasi hindi ako makapag-supermarket. Ito. Sabi niya, pwede naman, sabi ni Mr. Kim, pwede ka mag-withdraw gamit yung yung tumawag rin kasi ako sa kanya, yung passbook mo. Tinry ko, ayaw kasi hindi updated yung passbook ko. Siguro, tapos sabi niya, hindi daw possible yung transaction na yun dun sa ATM machine na ginamit ko, ganyan-ganyan. Basta ganun, niluwa niya rin yung passbook ko. So, sabi ko, Vanessa, nasa bahay ka ba? Pupunta nga ako dyan kasi pahiramin mo ako ng cash. Tapos, yung ipapahiram mo sa akin cash, itatransfer ko sa'yo ng phone banking. Bali yung cash niya, gagawin kong sa phone banking, ganyan. Di, pinahiram niya akong 4,000, kaya ito yung sukli sa supermarket. Tapos, na-realize ko, ito na galing na ako sa supermarket ako yun. Na-realize ko, nasa cellphone pala, nasa may cellphone ko. Sa cellphone pala, guys, pwede ko siyang iswipe. Pwede ko siyang iswipe sa Mart. Yung phone banking ko, meron kasing meron kang option kung pwede mo siyang iswipe sa may ganun pala ako, nakalimutan ko. Alam niyo yung nagbiyahe pa ako papunta sa bahay ni Vanessa, katangahan. Grabe tong linggong to.
Ay, wag kayong tutulad sa akin. Sobrang tanga. Sabi ni Vanessa kasi, sabi niya, pwede mong gamitin yung cellphone mo pang withdraw, yung barcode, iganon mo lang sa ATM machine. Sobrang high kasi dito sa Korea, guys. Iganon mo lang sa ATM machine, tas type ka lang ng code mo, tas pwede mong withdraw gamit ito. Sabi ko, hindi ko na tinry. Pero nung sinabi niya, naisip ko, OMG! Nagbabayad pala ako using yung yung cellphone ko kapag nalilimutan ko yung wallet ko sa Hindi ko naisip yun. Ano ba yan? Ay, talaga naman. Kasi ganun dito, kapag wala yung mo, dukutin mo na yung cellphone mo, punta ka lang dun sa app, so swipe mo rin sa cashier. Ay, tanga. Diba tanga? Malala na talaga. Anyway, ayun. Hindi ko na kayo sasama sa vlog ko today. So, isisingit ko na lang yung clip kasi nag-perform si Juna Junso, guys, sa school. Parang 2 weeks ago. Yun, nag-perform sila. Ang cute-cute. Actually, ayaw ni Kuya talaga. Alam niyo naman si Kuya, ayaw niya, parang 1 month ago, sinasabi niya na sa akin, ayaw daw niya sumayaw. Mama, alam ko pag mag-practice sila, sabi niya, dance Shiroyo, sabi niya, ayaw niya daw mag-dance, ayaw niya mag-dance. So, inuuto ko lang kasi syempre para may appearance din siya. Sabi ko, hindi kaya mo yan. Kaya ayun, sumayaw naman. Tapos since dalawang performance sila, kinder, dalawang performance sila, Junso, sumayaw sila 2 beses. Sila Junwa, isang sayaw, tapos isang nagdrama, kakombine nila yung grade 2. So, yung mga grade 1, nag-extra lang sila sa gilid. Kaya si Kuya Junwa, mapapansin nyo, nasa gilid lang siya, kasama yung mga classmate niya. Ang nagdadrama is yung mga grade 2. Well, nakakatuwa, kasi kahit ayaw niya, napilit ko. Inuuto-uto ko lang. Siya naman kasi hindi mo pwedeng yung pilitin na, sige, gawin mo. Kailangan uutuin mo. Hindi, magaling. Sige, pagka nag-practice kayo, tapos bibigyan kita ng ganyan. Anyway, ayun, sisingit ko yung video nila. Habang ako ay busy, yun ang panoorin nyo. Sana mag-enjoy kayo. Ayun. Take
우와. 내 마음은 살짝 조금 어깨춤 절로 돋던지 풍악을 울려라 그 세상 어디서하게 풍악을 울려라 내 힘이 춤출 수 있게 이보다 더 나 기쁠 수 있나 세상이 달고 싶으세 헐하기가 춤을 추고 사대들의 기천지 내 마음은 살짝 조금 어깨춤 절로 돋던지 풍악을 울려라 온 세상 풍악을 울려라 내 힘이 춤출 수 있게 풍악을 울려라 온 세상 깜깜하게 풍악을 울려라 내 힘이 취할 수 있게 내 힘이 안길 수 있게 우와, 잘했어. 우와. 고소한 가락이 신명나는 풍악을 울려라. 잘 감상하셨나요? 좋은 공연 보여준 유치원 친구들에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다.